Hello guys, good morning. Kain po tayo. Maaga pa, 9:30 lang ng umaga. Bali, agahan at tanghalian ko na to. Si Utol, wala siya ngayon gawa ng nagpa-check up. Kasi mataas na naman yung kanyang BP. Ako naman kanginang umaga, nagpa-BP rin ako. 147/100. Mataas din po yun. Wala lang, habang kumakain ako, konting kwentuhan lang. Comment na lang kayo kung mayroon akong masasabing hindi maganda or hindi totoo. Kasi aware naman kayo na ang lahat ng newsfeed na dumadaan sa Facebook natin puro about kay Duterte, about sa gobyerno. Magulo na po ngayon, magulo na. Sobrang gulo. Pala, ulam ko tinola, tsaka talbos ng kamote. Tapos may sausawan na bagoong isda. So ayun nga guys, tatapatin ko kayo, binoto ko si Bongbong. Bakit kamo? Dahil pinush yun ni Pangulong Duterte na dapat iboto. Pero hindi ko akalain na magiging ganito pala ang senaryo, ang kakalabasan ng ating bansa. Na-witness ko po na talagang sa sarili ko, na-witness ko na talagang naglabasan na naman yung mga masasamang elemento kagaya ng drugs, mga krimen, kidnapping, raping, hold up dito, hold up doon. Minsan nga guys, nung nag-content ako, pumunta ako ng Manila, pumunta ako ng Dolomite Beach. May kwento ko lang ha. Nung naglalakad na ako sa crossing ng Manila, malapit na ako sa Dolomite. Yung pinaka-stoplight doon, merong hagad, 2 pulis sila nakamotor. Tapos, few meters, papunta na ako ng Dolomite, may mga 7-6 na kabataan na nagra-rugby. Sumisinghot sila talaga ng rugby. Totoo po ito. Sumisinghot. Tapos nilingon ko yung 2 hagad sa kanan ko. At alam ko na nakikita nila kung ano yung ginagawa ng mga kabataan na nagra-rugby. Doon pa lang makikita na natin na ibang-iba na ang Pilipinas. Parang wala silang pakialam kahit nagra-rugby yung kabataan. Silang 2 naman doon sa aking kanan nagkukwentuhan. Hindi na maganda. Tapos dito sa lugar namin, at tapatin ko kayo, nagkalat na naman ng mga adik. Nakakabili na naman sila. Ewan ko kung saan sila umaangkat, sa pulis o wala akong ideya kung saan sila kumukuha. Sa pagkakaalam ko, talamak na naman ang droga dito sa amin. Sa Bulacan. Plaridel. Kaya sa ganito pa lang, kitang-kita na natin iba ang pamamalakad ni Tatay Digong, ibang-iba kaysa kay Bongbong. Ibang-iba. Tsaka noon, kukwento ko sa inyo nung nasa Middle East pa ako sa Bahrain. Nung pandemic, yung COVID, kasagsagan ng COVID-19, shutdown lahat, shutdown restaurants, schools, establishment. Si Tatay Digong ang sumuporta sa amin para kumain. Ginamit niya ang pondo ng gobyerno, pero hindi PhilHealth, ginamit niya ang buong pondo para magpadala ng ayuda. Pera po yun, pera. 2 beses po nagpaayuda ang ating gobyerno at pumunta rin si Duterte doon sa Bahrain. Tsaka sa iba't ibang Middle East. Siguro nagre-range siya ng mga 15,000 pesos or 18,000 pesos sa pera natin. Bawat isang tao. Ang daming tao nun sa Philippine Embassy. Lahat nakapila. Pero kailangan, member ka ng OWA. Hindi ka makakuha ng ayuda kung hindi ka member ng OWA. Kasi marami rin mga TNT ron, yung mga illegal alien na mga walang visa.
hindi po sila makakakuha dahil hindi sila legal. Kaya doon lang, talagang yung suporta ni Digong sa aming mga OFW at dito rin sa Pilipinas, nakatanggap din kayo ng mga ayuda. Doon pa lang, ginamit niya yung pondo para makasurvive tayo, makatawid tayo sa pandemya na ating dinanas. Siguro wala na makakagawa na sino mang presidente ng ganong mga diskarte ni Tatay Digong. Kaya ako, hindi naman ako sa nakikisaw-saw. Nalulungkot ako sa nangyayari dahil kagaya nga sa nakikita ko, nababasa ko sa Facebook, hindi na ako nanonood ng ABS-CBN or GMA. More on naniniwala ako ngayon sa mga vlogger dahil sila ang nagsasabi ng totoo at on the spot. Kasi ang ABS-CBN, GMA, minamanipula lang nila yan eh. Kung ano sabihin ng mga nakakataas sa kanila, o ito basahin mo, ito sabihin mo, yun lang sasabihin nila. Kasi utos yun eh. Kaya, ang hirap. Meron pa nga ako rito isang kaibigang pulis. Marami kami ng kaibigang pulis dito. Kahapon, hanggang makalawa, nando sila sa Villamor Air Base. Pero ang anong sabi nila sa akin, habang nagiinuman kami noon, at saka nagte-text din sa akin, sa ibang mga tropa namin, nagdadamdam sila, ayaw talaga nila na magkaganon or damputin si Duterte or protektahan yung barricade. Kasi order sa kanila yun eh. Pero talagang maka-Duterte din sila dahil sila nga ay nagdoble ng sweldo nila. Pero yung utos sa kanila ng kanilang general against their will dahil kung di sila susunod, matatanggal sila sa trabaho. Ano kakainin ng mga anak nila? Yung anak nito, 4. Yung kaibigan ko. Pero sinasabi niya, hindi ko gusto nangyayari. Sumusunod na lang kami. Sabi niya gano'n. Kaya mahirap. Ibig sabihin, utos sa nakatataas. Pero yung mga karamihan sa mga kapulisan na yan, mga militar, kay Duterte pa rin yan. Pero wala lang silang magawa dahil nga sa utos. Gusto ko sanang mag-vlog doon, pumunta, makigulo, kaya lang sigurado mahirap. Yung traffic, magulo, minsan titignan din natin yung safety natin. Ang sarap. Kaya sana, pag-pray lang natin na walang mangyayaring masama kay Tatay Digong dahil napaka, yung mga nagawa niya sa atin sa Pilipinas, mahirap isa-isahin. Pag samasamahin natin, daliri natin sa kamay, daliri sa paa, pag samasamahin natin yan, kulang pa yan sa mga nagawa niya sa listahan. Palapit na rin matigok yan, 80 na yan. Any moment, pag tumaas ang BP niyan, tigok yan. Kaya ang mga taong bayan nag-aalala. Kasi dinampot ng matanda na walang warrant at binasahan lang siya through cellphone. Kaya hindi po maganda ang nangyayari ngayon. Kaya yun lang, habang kumakain ako, konting yung ano ko lang, yung nasasabi ko lang na kay Tatay Digong pa rin ako dahil sa kanya, yung kanyang termino, medyo tumino. Hindi naman totally na talagang na cleansing niya lahat. Medyo na minimize niya ang mga krimen, ang droga, lahat-lahat yan. Kasi sumusunod sa kanya ang mga lahat ng militar, lahat ng mga kapulisan, lahat ng mayor, senator, lahat mga takot sa kanya. Kaya naging maayos tayo. Isa pa pala, sinong gagawa nung about sa tanimbala? Pinagpapalitan niya lahat ng staff. Gawa ng tanimbala na yan. Ngayon, bumabalik na naman. May napanood ako sa Facebook, sa newsfeed ko, yung matanda, tinaniman na naman ng bala. Kaya, hindi ko naman ninatake rito si Bongbong Marcos. Sa akin lang opinion, sa nakikita ko at nararanasan ko ngayon, yung bigas, mamahal ng bilihin, nangako siya noon, nung
nag-ano siya, nagsalita. Gagawin 20 pesos sa kilo ng bigas, pero tumaas pa, naging 53 pesos, 60 pesos. Kaya, suportahan na lang natin si Tatay Digong at pag-pray natin na maging maayos din ang lahat. Sige po guys, nakita ko nagbubukas ng gate si Potpot. Potpot, halika na. Papatayin ko na to. Halika, kain ka na rito, sabay mo ako. Halika, dali. Pinang. Oh, may pinggan pa rito. Dali. Halika, nagmumukbong ako habang nag-share ng ideas dito, mga ano ko sa mga followers ko. Focus ka muna kamay dyan. Si Potpot na dito. Ganun na lang guys, medyo mahaba na yung video ko. Pag-pray na lang natin si Tatay Digong na maging maayos ang lahat. Especially yung kanyang kalusugan. Talagang full support ako dyan. Dahil yung tatapatin ko kayo, nung kanyang termo noon, ang bunso ko naming kapatid, adik, kung si Duterte ang naupo, nakulong siya at nagtino na siya ngayon. Hindi dahil kay Duterte, baka hindi siya nagtino. Or baka natukhang na or yung napatay na rin ng mga pulisya, nasalbis na. Pero nung naupo si Duterte, nagtino yung kapatid ko. Hindi na po siya nagdodroga ngayon. Pero dito sa amin, grabe. Balitang balita, grabe pa rin ang bentahan ng shabu. Bye na guys, nandito na si Potpot. Huwag kang maglaro ng tubig dyan. Pakita ko lang ha. Mag-good morning ka muna sa kanila. Good morning, guys. Good morning guys. Potpot, mahirap ang buhay ngayon ha. Ito lang ang ulam ko. Talbos ng kamote. At saka yan. Siling na buyo. Okay ba yan? Kumakain ka ba ng siling na buyo? Hindi. Hindi? Hindi naman ako kumakain ko eh. Hindi ka kumain ng ganyan? Tikman mo. Eh, wag na, binibiro lang ka. Ano ba ulam ko? Ano bang kinakain ko ngayon? Ayan. Naman na. Manok, tinola. Galing mo talaga tumiming eh, no? Kuha mo kita ng manok. Galing mo tumiming. Tuwing kumakain ako, naamoy mo kasi dapat kabilang bahay ka lang kasi, no? Kita kanina nandito ako sa puno. Nasa puno ka, inaabangan mo akong kumain. Ayan, itlog ng manok yan, ha? Oh, fresh yan. Ang palakas ng tuhod. Sigurado ko ayaw mo ng sili. Magkamay ka na lang kaya. Talbos ng kamote. Ang palakas ng tuhod yan. Hindi mo ba sila yayayain? Tingin ka rin sa lens. Hindi mo sila yayayain kumain. Huwag kang bastos. Sabi mo, kain po tayo. Kain po tayo, guys. Kain po tayo, guys. Wala na talagang chismosa, ha? Wala na, tinanggal mo na yan. Kain tayo, mga kapitbahay kong chismosa. Sabi mo. Sabi mo, dali. Namiss ko yun eh. Wala na si Smosa. Wala na chismosa.